Isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, mga kaibigan po sa Facebook. Nanatili po na nire-record natin yung ating mensahe dahil po sa panahon na marami pa rin pong mga kapatid ang hindi po nakadadalo sa mga gawain dahil po pa rin nandun pa rin po tayo sa ilalim ng community quarantine. Pero napakabuti ng Panginoon dahil meron pong mga pamamaraan katulad nito. Last Sunday po, halos 3/4 lamang po ng aking mensahe ang nai-record dahil po sa hindi inaasahan, hindi po na-check yung cellphone ay na-lowbat at hindi na po na-record yung huling bahagi at yung conclusion ng ating gawain na may pinamagatan pong God has the power to. Ang ibig sabihin po ng pamagat ng mensahe na ang Diyos po ay makapangyarihan. He is a sovereign God. Magagawa niya po ang lahat kung ano ang layunin niya, kung ano ang nasa kalooban niya ay kayang gawin ng Panginoon Diyos. Kasi siya po ay makapangyarihan Diyos na ating pinaglilingkuran. So yung huling bahagi po ng aking mensahe ay hindi ko po na ipahayag, lalong-lalo na po na napakahalaga po ng conclusion na hindi po natin na ipahayag. Kaya nga itong video na to, ang layunin ay matapos po yung mensahe last Sunday. So ulitin po natin yung teksto na ginamit ko po sa Ecclesiastes chapter 6 verse 1 and 2. If you have your Bible with you, please open your Bible in the book of Ecclesiastes. We are still in the series of Ecclesiastes. Ang mga naisulat ni Haring Solomon dito po sa ika-6 na kapitulo, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ang sabi po rito, may kasamaan na nakita ako sa ilalim ng araw at mabigat sa mga tao. Ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari at karangalan na ano pat walang kulang sa kanyang kaluluwa, sa lahat niyang ninanasa, gayon may hindi binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain niyaon. Ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Minsan pa po, iyuko natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin sa Diyos. Ama, minsan pa kami lumalapit sa inyo. Papasalamat kami sa pagkakataon na makapag-aral ng inyong mga salita. Kayo lamang po ang aming itinataas at sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa inyong banal na trono na humingi ng kapatawaran at paglilinis. Nawang banal na Espiritu patuloy na manguna sa amin na nagkakaloob ng karunungan, pangunawa at patuloy niyo pong gamitin ang inyong abang lingkod. At sa amin pong pagpapahayag, kayo lamang po ang maitaas at madakila at aming itong ipinagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, sabi ko nga, conclusion na lamang po ito at yung huling bahagi na yung una, binigyan natin ng diin yung nakita sa ilalim ng araw, nakita ni Haring Solomon, yung isang taong grabe ang kasakiman sa kayamanan. So, nananatiling ito ang tinatalakay natin. Ang akala ko nga, sa huling bahagi po ng ikalimang kabanata ng Ecclesiastes, doon lamang po yung tatalakayin natin yung evils of covetousness. Pero pagdating po ng 6th chapter, verse 1 and verse 2, nandun pa rin na yung obserbasyon ni Haring Solomon doon sa taong sakim sa kayamanan. At doon sa binasa po natin, sabi nga, sa ilalim daw ng araw, ito ay mabigat sa mga tao. Ito po ay nagiging karaniwan, it is common among men, na yung mga naghahangad ng malaking kayamanan o nagiging gahaman o sakim sa kayamanan ay nag-iiba ang pag-uugali. Marami ang nag-iiba ang pag-uugali. Maraming mga mahirap na naging mayaman na sa pagtungtong nila ng at pagkamal nila ng maraming salapi at kayamanan ay naiba po ang kanilang kaisipan. Hanggang sa sila po ay naging alipin na ng kanilang kayamanan na wala na silang ibang tinitingnan, magi ang kanilang mga kakilala noon, magi ang kanilang mga mahal sa buhay, ay maari nilang kalimutan. Dahil ang iniisip lang nila yung kanilang sarili, at lalong nasa isip nila yung kanilang mga kayamanang naipon. So sa ilalim ng araw, nakita ito ni Haring Solomon,
At ang sabi ko nga sa inyo, parang gigil na gigil itong si Haring Solomon sa mga taong gahaman sa salapi. Pero sa uli, makikita natin na nangyari ito sa kanyang buhay noong mga panahon na kasagsagan ng kanyang kayamanan, na ini-enjoy niya pa yung kanyang yaman at nagkaroon siya ng maraming mga asawa, maraming mga kulasisi, at yung mga asawa niya ay nagdala sa kanya sa kapahamakan dahil sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Natuto siyang makisama sa kanyang mga asawa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at naipatayo niya po ito ng mga dambana na siyang kinapupuotan ng Diyos. But praise the Lord, dahil nga marunong na tao itong si Haring Solomon, pinagkalooban siya ng Diyos ng kakaibang karunungan, talino. At hindi lamang karunungan at talino ang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, maging yung yaman. No? Kaya nga sa silong ng langit, no, wala na pong hari bago niya, at pagkatapos ni Haring Solomon, wala na pong ibang naghari na naging napakayaman at naging makapangyarihan at marunong na katulad ni Haring Solomon. Pero dahil nga sa kanyang pagtalikod sa Diyos at pagsama sa mga bagay na pinahahalagahan ng kanyang mga asawa, sa mga Diyos-Diyosan na naipatayo niya nga po ng dambana, ay nalayo siya sa Diyos. Nalayo siya sa paglilingkod sa Diyos, at ang nakita niya na lamang ay yung kanyang sarili. But brothers and sisters, dahil nga nasa kanya yung karunungan ng Panginoon, siya po ay nagbalik loob sa Diyos at naisulat niya po itong mga ngaral. At sa silong ng langit, nakita niya na yung taong merong napakalaking kayamanan at gahaman sa kayamanan, maibigin sa pilak, maibigin sa salapi, ay nalalayo sa Diyos at tunay nga na mapupunta sa kapahamakan. So nakita niya ang kanyang sarili, nabago siya dahil ang Diyos ang kumilos sa buhay niya, at naisulat niya po itong Ecclesiastes o mga ngaral upang ito ay kapulutan natin ng maraming mga aral. At ito pong isinasaysay ng inyong lingkod ay nakita ni Haring Solomon sa ilalim ng araw. Sabi niya, mabigat sa mga tao, na ang tao ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari at karangalan na ano pat walang kulang sa kanyang kaluluwa. Sa lahat niyang ninanasa, ibig sabihin lahat ng ninanasa ng taong ito ay ibinagkaloob ng Diyos. Gayon may hindi binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain niyon, kundi iba ang kumain niyon. Ito ay walang kabuluhan at masamang sakit. Di ba tinalakay ko nga, ibinigay ko po yung halimbawa na yung isang mayaman maaring nagnegosyo siya, at nung naging business partner niya ay niloko siya, namodos siya, at hanggang sa yung business partner niya na lang ang nakinabang ng kanyang yaman at nauwi ito sa wala. Yung pangalawang ibinigay ko ay maaring kumuha siya ng pangalawang asawa, iniwan niya yung tunay niyang asawa, nagkaroon siya ng number 2, at yung number 2 niya ay hindi siya talaga pinalagahan, kundi ang layunin lamang ay makuha yung kanyang yaman. Hindi ba nangyayari yan na yung sinasabi nila na yung mga bilyonaryo talaga, tapos nag-asawa ng mga bata, at yung mga bata na napangasawa nila, hindi naman talaga totoong nagmamahal sa kanila, kundi for security reason, sila ay nakisama lamang doon sa mayaman. Hindi ba nangyayari talaga yun na yung yaman lang talaga yung gusto ng babae, at hindi naman talaga tunay na umiibig? Pero hindi ko naman sinasabing lahat. Kasi meron din naman talagang mga babae na talagang nagmamahal talaga, at hindi yung yaman yung kanilang ninanais. So, ang nakita rito ni Haring Solomon na hindi siya binigyan dahil nga hindi niya ginamit o inabuso niya yung yaman na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Hindi niya ginamit para ipaglingkod sa Diyos. So, ang Panginoon din naman, dahil siya yung makapangyarihan, hindi rin naman siya ipinahintulutan ng Diyos na mapakinabangan niya yung kanyang yaman. Sa madaling salita, nabaliwala yung kanyang mga pinagpagalan. Hindi niya na-enjoy yung kanyang yaman. Maaring nagkaroon din siya, pwede rin na ang isang taong mayamang ito ay binigyan ng Diyos ng sakit, karamdaman na tinitingnan niya na lang yung kanyang yaman, hindi niya na nai-enjoy. So, sinasabi rito sa Ecclesiastes chapter 6 verse 2, na sinabi, binigyan siya ng Diyos ng mga yaman, ng pag-aari at karangalan, ngunit hindi siya binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumain niyaon, at ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Hindi ba nakalulungkot kapag ikaw ay nagpagal, tapos yung pinagpagalan mo ay nabaliwala lang, mga kapatid?
So sa mga talatang ito, marami tayong natututunan na gusto rin natin maging mayaman. Pero ang kagandahan lang bilang mananampalataya, dahil nakikita na natin itong mga aral na ito na sinasaysay ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, ay nagbibigay ito sa atin ng kaalaman at karunungan na kung tayo may pagkatiwalaan ng Diyos ng yaman, ay hindi lamang natin ito gamitin para sa ating mga sarili. At sabi nga, binigyan tayo ng kapangyarihan o ipinahintulutan tayo na kumain at uminom. Yung sinabing doon, hindi lang yung literal na pagkain at pag-inom, kundi yung ito ay binigyan tayo ng Diyos ng mga bagay at na pwede po nating i-enjoy pansamantala habang naririto tayo sa lupa. Pero hindi po nangangahulugan na ito ay ating abusuhin. Amen po ba mga kapatid? Hindi po natin dapat abusuhin. At merong dahilan ang Panginoon Diyos kung bakit ipinagkaloob ang mga bagay na ito. Ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin ang mga bagay na ito. At kailangan maging marunong tayo, humingi tayo ng karunungan sa Diyos na kung paano gagamitin yung mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. So, merong bahagi na ibinigay sa atin. We have our own portion to eat and to drink. Pero wag nating kalimutan na merong bahagi na dapat nating ipaglingkod sa Diyos. Merong ibinigay sa atin ang Diyos na labis-labis. Kung bakit ito ay labis-labis, dahil para ito ay ating ibahagi. At sa huli, ang tanong ko, meron bang pwede pa rin bang magbago yung isang taong ito na sakim sa kayamanan na nakita niya na siya po ay nabigo, siya po ay nanlumo dahil maaring siya ay magmahal at yung minahal niya ay maaring iba lang yung hinahabol sa kanya hanggang sa nanlumo na lamang siya at nakita niya ang kanyang sarili sa kabiguan at sa kawalan. Kaya nga sabi ni Haring Solomon, walang kabuluhan. Kasi naranasan ito ni Haring Solomon. Kaya nga binibigyan tayo ng aral na hindi natin tularan yung mga maling pangyayari, mga maling desisyon na nababasa natin sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya dito makikita natin sa huli na meron tayong pagkakataon na magbago. Kahit tayo ay napunta sa kadiliman in our darkness hour, in our darkness days of our lives, we can still be changed. Kailangan pa rin tayong lumapit sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? At nais ko pong basahin yung Psalms chapter 107. Please open your Bible in the book of Psalms 107 verse 8 to 14. Tingnan po natin yung nakasulat po rito. Meron pa pong pag-asa. Yung taong sakim na nawala na ng yaman at naging walang saysay yung kanyang pinagpagalan, na tunay nga na totoo yung sinabi ni Haring Solomon na walang kabuluhan ang lahat. Kaya nga habang may pagkakataon, pwede pa tayong lumapit sa Diyos. Habang may buhay, may pagkakataon pang lumapit. Ang sabi rito sa Psalms 107 verse 8, "Oh, that men will praise the Lord for His goodness, and for His wonderful works to the children of men. For He satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron." Verse 11, "Because they rebelled against the words of God, and contempt the counsel of the Most High." Verse 12, "Therefore He brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses. He brought them down, He brought them out of darkness and the shadow of death, and break their bands in sunder." So, ang Diyos po ang kumilos. No? Ang isang tao na nabigo, nanlumo, nagkaroon ng matinding pagdadalamhati, meron pang pag-asa pag lumapit siya sa Diyos. At ang Diyos ay kaya siyang iligtas sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng pagdadalawang isip. Yung hindi mo malaman ang iyong gagawin, pwede kang lumapit sa Diyos. Nakakalungkot po, marami pong mga tao ang nagkaroon po ng matinding mga problema.
Pero hindi sila lumapit sa Diyos. Bagkus hindi sila kumain, hindi sila uminom, na-depress sila ng gusto, hindi sila nakatutulog, hanggang sa dumating ang time na nagkaroon na sila ng mental disorder. At sa ating panahon, mga kapatid, may mga, lalo na sa mga kabataan, may mga kabataan na nagpapatiwakal dahil hindi nila naiisip yung solusyon sa kanilang mga problema. Hindi sila handa na makita yung mga nangyayari, lalo na sa panahon ng pandemya. Maraming kabataan na naandun lang sa loob ng ating mga tahanan. Hindi sila pinapayagan lumabas. Kaya nga nadudumihan yung kanilang mga kaisipan. At kung ano-ano ang pumapasok sa kanilang kaisipan. Kulang ng paglapit sa Panginoon. At tayo namang nakatatanda, ang ating bahagi ay patuloy natin silang kausapin. At lalo na kung maging open sila sa atin at payuhan natin sila ng mabuti at ang salita ng Diyos ang ibigay natin sa kanila kasi yun ang karunungan na galing sa Diyos eh. Yung sa atin pang sanlibutan lang talaga pero iba talaga yung galing po sa Panginoon. So may pag-asa pa ang isang taong nabigo na kailangan lang siyang lumapit sa Panginoon. At kaya siyang iligtas ng Panginoon. Kaya tayong iligtas ng Panginoon sa lahat ng kabagabagan, sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. No? Sa ating pag-alipin, di ba? Yun tao na sinasaysay ni Haring Solomon ay naging alipin at naging sakim sa kanyang kayamanan eh. Kaya nga, ang Panginoon Diyos din naman ang gumawa para siya ay mabigo at mapunta siya sa kawalan. Pinahintulot ng Diyos na siya ay mabigo. Kasi hindi niya ginamit yung mga bagay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos para ipaglingkod sa Diyos. No? Ipaglingkod niya sa mga tao kasi ang Diyos, nasa kanya ang lahat eh. Yung ginagawa natin sa mga tao ay ginagawa natin sa Diyos. At kapag ginagawa natin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ginamit natin ito, yung ating kayamanan, o kung ano man ang tinatangkilik natin sa buhay, yung ating mga abilidad, mga kakayanan, yung ating karunungan, talino, lahat yan ay gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po, napakaganda ng resulta mga kapatid. Huwag nating hayaan na maging alipin tayo sa mga bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan. So sabi rito, inilabas niya sila sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at pinatid ang kanilang mga tali. So ang Diyos, kaya tayong ilipat galing sa kadiliman, kaya niya tayong ilipat sa liwanag. Yan yung sinasabi sa Psalms 107, 8-14. Pwede niyo pong basahin yan paulit-ulit at sa panahon ng kabagabagan, sa panahon na meron kayong matinding suliranin, hindi po solusyon yung mga hindi magagandang bagay katulad ng pagbabalik sa bisyo o pagpunta do sa mga tao, do sa mga company na walang paniniwala sa Diyos. At higit sa lahat, yung sa uli na mag-isip tayong tapusin na natin yung ating buhay. Alam niyo po, yung buhay na ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Darating ang panahon, kukunin din ng Diyos yung buhay natin. Kaya nasa pansamantalang lugar lamang tayo. Tayo po ay strangers and pilgrims of this world. Tayo po ay manlalakbay lang sa lugar na ito. Kaya nga huwag tayong masyadong magpaka-focus sa mga bagay na nakikita lang natin sa sanlibutan, sa ino-offer ng yung tinatawag na material world. Kasi temporary lamang ito mga kapatid. At ang sabi nga ni Haring Solomon, i-enjoy natin yung mga bagay na ipinagkaloob ng Panginoon. Pwede tayong mamasyal kapag meron tayong pagkakataon, kung meron tayong budget. May portion na ibinigay sa atin. Sabi ko tayo kumain, tayo uminom, i-enjoy natin. Ang ibig sabihin nun, i-enjoy natin yung ibinigay ng Diyos sa atin. At yung labis-labis ay ibahagi naman natin sa iba. Ito po ang dapat natin na gawin kapag tayo ay pinagyaman ng Diyos. At hindi natin ito gugulin sa ating sarili lamang. Meron tayong obligasyon, meron tayong responsibilidad na magawa yung ibang bahagi para sa ating kapwa, mga kapatid. So napakahalaga na maunawaan natin yon na ang tao ay meron pang pagkakataon. Kailangan niya lamang po na magsisi siya sa kanyang mga maling desisyon. Lahat tayo nagkakamali ng desisyon. Dapat lang magsisi tayo. Kaya tulad nga ng ibinahagi ko nung nakaraan. Maging yung buhay ko ay sinishare ko sa mga tao. Hindi para itaas yung aking sarili, kundi patuloy pa rin na itaas ang Diyos. Kasi kaya naman ako nabago dahil sa Diyos eh. Amen po ba? Ang Diyos ang nagbabago sa atin. Kaya natin sinasabi yung mga bagay na hindi magaganda
sa ating nakaraan para magbigay patotoo tayo at magbigay ng halimbawa sa mga taong nakikinig sa atin na ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating nakaraan. Na ang kailangan lang natin ay magsisi at lumapit sa Diyos at handa tayong magpagamit sa Diyos. Kapag tayo pinagkalooban ng mga bagay, ay kailangan gamitin rin natin ito sa paglilingkod, na kapatid. Enjoy natin ang buhay kasi maikli lang ang buhay sa mundo eh. Iwasan natin yung mga paikipagtunggali, yung paikipagdebate. Kahit mayroong ibang mga preferences, igalang natin yung preference ng iba. At maglaan talaga tayo ng panahon sa salita ng Panginoon. Paikipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Yan po ang napakahalaga mga kapatid. So, nawa tayo po ay patuloy na lumapit sa Diyos at nawa patuloy nating ipagkatiwala sa Diyos yung mga bagay na pinagdaraanan natin mga kapatid. So, marami pong salamat mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsuporta, patuloy na pagtangkilik sa ating mga gawain. So, ang Panginoon lamang po ang patuloy natin na tinataas at dinadakila natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Marami pong salamat. Tayo po ay manalangin. Ama, minsan pa kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa patuloy na paggabay ninyo sa amin. At kung kami po ay inyong pagkalooban, ay tulungan niyo po na magamit namin ito sa iba at enjoy namin ang buhay, enjoy namin ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Marami pong salamat at kayo lang ang aming tinataas. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. God bless you all. This is your friend and a brother, the Bible Preacher.